natatandaan pa yung the very first episode ng Bubblegum? Medyo. Gusto ko mangalimutan. Bakit? Ang hirap. Talaga? Kasi paano? inumaga kami, gagawin pa lang yung opening. Yung OBB na tinatawag. Ang hirap ng ginawa namin, masyadong napaka-technical. Or pinahirap lang namin yung dapat madali. At wala pa kaming, hindi pa talaga namin alam kung ano yung gagawin. Alisin mo na, Roy. Lagi mo sa ilalim. Ang hindi alam ng marami, hindi ka lang nag-a-appear sa harap ng camera. Kasama ka rin sa brains behind Bubblegum. Oo nga. You are the creative director. Oh, since day one. Ikwento mo naman anong ginagawa nun. May dagdag na TF ba yan, syempre? May content. Pakain. Bilang creative director, ako yung in charge sa pagka-quality control ng buong show. Kung tama ba yung flavor, kung papasang bubblegum itong sketch na to, itong gag na to, itong segment na to. Sino si Tata Lino? Si Tata Lino ay isang ermitanyo sa malayong kagubatan. Doon ka sa kanya lalapit at bibigyan kanya ng advice. Bakit po ba may mga nangingilam at nangingimaksok sa akin mga tao na nagko-comment pa? Ganun hindi ko naman sila kilala. Alam mo, Kapredi, hindi lang nila matanggap na ang nagpasikat ng anak, mas bata pa sa anak ang naging kabiyak. Si Don Miguel. Si Don Miguel de Ayala Bang. Ba? Yun ang pangalan niya. Isa siya sa mga karakter sa Muchas Grasas. Hey! Stop the meaning of this! Ito ay isang parang soap opera na ginawa namin sa Bubblegum, within Bubblegum. Yung mga mahihirap, mga galit sila sa mayayaman. So, kumbaga, inilagay namin yung audience dun sa mata ng mga taong grasa at kung ano ang tingin nila sa mundo ng mayayaman. Eto na mga kaibigan, nag-aasim na sumbong. Sumbong ito ng isang bakasyonista na nirereklamo ang mga babaeng nagpupunta sa beach, nagtutupis, pero ayaw namang maarawan. Langhapin natin ang sumbong na yan. Si Bongbong. Si Bonggang Bongbong ay isang parang host siya ng isang show kung saan lagi siyang namumuna. Parang pinalalabas na kasalanan ng mga lalaki dahil tingin sila ng tingin. Kaya binabalaan ko yung mga babae. Kung ayaw masilipan, huwag kayo magsuot ng maiksi. Suot kayo ng suot. Tapos conscious naman kayo. Marami kasing mga Pilipino ang kung ano-ano ang ginagawa na kumbaga ay nakakainis para sa kanya. Meron tayong MTRCB, Meron. di ba? May self-regulation ng network. Yes. So, mindful ba kayo doon? Yes. Lagi naming sinasagan talaga. Ito pong talong, lagi na lang pong nadidikit sa kabastusan. Di po ba? Mas nagiging matindi yung pag-iisip nila ng kabastusan pag itong talong nadidikit sa pechay. O isa pa itong gulay na napakasustansya. Kumbaga, kung ito yung line, halos nakadikit na yung paa namin. Oh, pwede ba to? Pwede ba to? Pwede ba to? Hanggang kaya. Hanggang... Hold up lang. Oo naman, hold up. Tinatanong ko ba? Tingin mo sa akin, tanga? May baril ka, tinututok mo sa akin. Tinanong ko hold up yan. Si Mr. Asimo. Nakuha ko yung idea sa isang joke sa radyo. I received 100 pesos po. Alam ko. Ako nagbigay sa iyo yan eh. Mukha ba 500 yan? Tingnan mo yung kulay ube. 100. Limot. Tignan na. Pengin ng limot. Bibili kati ako ng torbetet. Cecilio Sasuman. Si Cecilio Sasuman, one shot lang yan eh. Kumbaga, isa lang yung ginawa niyang segment eh. Meron siyang problema sa pagsasalita. Yung S niya nagiging T. Kaya siya sumikat dahil dun sa declamation piece niya na ang title ay Sino ang Dapat Sisihin? Buti na lang, may itang babae nagbigay sa akin ng 10 bito. Wala pa raw siyang atawa. Ang ibig sabihin, siya ay bigla naman dumating yung bading niyang kasama. Inaway ako, tinuntok ako sa node. Ang sakit ng aking node. Kaya sabi ko sa kanya, lagot ka sa akin, itutumbong kita.